Pag-uwi ni Janet mula sa Riyadh, dala niya ang masaklap na karanasan. Pero hindi pa pala ito ang huli niyang pagsubok. Lahat ng OFW, lalo na kung matagal silang nasa abroad, ang talagang gusto nila, pag uwi nila dito, uwi sila sa bahay nila. Pero yung experience ni Janet, nalungkot talaga ako, tsaka naawa talaga ako sa kanya. Kasi nagpunta kami sa Mayrila, sa May Caloocan, para makita yung bahay niya. So ang plano niyo sana, magpupunta kayo sa abroad para makapagpundar ng bahay? Opo. Oo, tapos ano nangyari? Saan na dito yung bahay ninyo? May sa may duhat. Ah, okay. Giniba ang tahanan na sana'y uuwian ni Janet. Isa ang bahay niya sa mga dinimolish sa tabi ng Riles. Nung pinakita sa akin ni Janet yung bahay niya, halos wala na natira, puro mga bato na lang yung naiwan kasi dinimolish, napasama sa demolition ng PNR. Pagdating ninyo dito, ganito nyo na siya nadatnan. Hindi po, buo pa siya, tapos giniba na yun. Tama-tama, ginigiba na lahat. Pagdating ninyo dito, so anong pakiramdam ninyo? Nalungkot ako, tapos yun, sabi ko, nakiusap ako dun sa mga PNR na na dapat meron din kami relocate kasi yung iba kasi nalagyan ng relocation. Relocation. Tapos sabi niya, hindi pwede kasi abroad ka eh. Sabi niya, Abroad ka? ibig sabihin, nag-abroad ka, marami kang pera, gano'n. Eh, hindi nila naman, sabi ko, hindi niya alam nangyari sa akin, tapos yung mga anak ko, walang magyahan. Ang hirap siguro noon para sa isang nanay na uuwi ka sa iyong sariling bansa, pero parang dayuhan ka rin kasi wala kang sariling tahanan. Ito nangyari. Mula noon, naghiwa-hiwalay sila ng kanyang mga anak. Nakikitira na lang sila sa kani-kanilang mga kaibigan na gustong kumupkop sa kanila. Ngayon, nandito na siya sa Pilipinas, pwede na silang magsama-sama. Pero hindi, hiwa-hiwalay sila ng bahay kasi wala silang matirahan. So, hindi ko ma-imagine kung gano'n na lang yung sakit na nararamdaman ni Janet. Lalo pat, ang sakit ng pinagdaanan niya sa Riyadh. Binisita namin ni Janet ang bahay ng kanyang kaibigan kung saan madalas na nakikituloy ang kanyang mga anak. Opo, siyang panganay ko. Ito yung bunso. Alin? Matagal yung hindi nakita si mama ninyo, no? Lima po. 5 taon ang kakalimutan. Gusto niyo pa bang bumalik pa doon, yung nanay niyo sa abroad? Kung may makuha naman po magandang trabaho dito, dito na lang po siya. Ay kasi po, mas may po doon. So, babalik pa ba kayo sa abroad? Hindi po siguro kung mga benefit sa mga makukuha. Tuloy-tuloy na lang namin, negosyo na lang kami. Mararamdaman mo yung parang nagtitimpi lang sila, yung isang anak, yung panganay, walang tigil, the whole time na ini-interview ko siya, walang tigil yung kamay niya, ginaganon-ganon niya yung susi, parang feeling mo mapuputol na yung keychain, ganon lang siya ng ganon ng kamay niya. Tapos parang pakiramdam ko, doon niya nilalabas yung galit na nararamdaman niya. Siguro mas doble pa yung sakit kasi sinasabi ni Janet na kaya lang daw niya tiniis yung araw-araw na pagsasamantala sa kanya ng mga amo niya kasi gusto lang niya mapagtapos yung mga anak niya sa pag-aaral. Kung pwede na po namin siyang pagpandong, tulungan namin. Ayaw ko nga lang po naman gusto pag dito, mag-aasama po kami. Pagdatanggal ko po namin yung isa't isa. Pinaka-importante po ngayon, nandito na si mama, kasama namin. Saka kung ano po yung kung ano po yung dapat gawin, yung mag-makeup po, magsipag, para po makaahon na din. Ang unang hakbang ni Janet ang lumapit sa National Labor Relations Commission o NLRC. Maaaring merong makuhang benepisyo kasi ang mga tulad niya na naabuso ng amo. Para mas hindi masyadong mahaba ang proseso para matapos siya kaagad, ay pwedeng pag-usapan yung tinatawag nating settlement. Maaaring kasuhan ni Janet ang kanyang amo ng rape at physical abuse resulting to physical injuries. Nilalagyan din yung agency na padala sa ito at saka yung employer mo. Yung labor arbiter ay posible
na mag-award ng moral damages at yung halaga nito, yung amount ng moral damages ay base sa injuries na tinamo niya. Sana maasikaso na yung kaso ko para magpagsimula na ako muli at makasama ang mga anak ko. Pero, di ba lagi nga yung sinasabi na kapag nagsasara doon ng pinto ang Panginoon, nagbubukas siya ng bintana. At natutuwa naman ako na pag uwi niya dito, kahit papano, meron pa rin liwanag na sumisilip. Meron mga tumulong sa kanya at nakapagpa-check up siya sa isang eye clinic para kahit papano magkaroon siya ng bagong buhay, bagong kinabukasan. Ang susunod na hakbang ni Janet, ipasuri sa doktor ang epekto ng pananakit sa kanya ng amo. Sa araw na ito, natanggap na ni Janet ang unang magandang balita. Mukhang hindi naman naapektuhan ng mga mata niya. And actually, her vision is excellent. She is in 2020. Kailangan lang niya ng reading glasses. Masaya po, hindi rin naapektuhan ang mata ko sa fracture. Masaklat man ang naging karanasan ni Janet sa Riyadh, buo pa rin ang kanyang loob na muling bumangon kasama ang kanyang mga anak. Dahil noon pa man, sila naman ang pinaghuhugutan niya ng lakas ng loob at tapang. Hiwa-hiwalay man ang mag-iina, patuloy silang umaasang magkakasama-sama silang muli at mabubuo ang kanilang munting pamilya. Kami po ay nagpapasalamat sa pagbubukas ng isang restauranteng Pilipino dito sa Roma. Ay ako ay nilakasan ko ang loob ko na makipagsapalaran.